Ito, nakakalungkot po 'to. Dalawa po ang nalungkot ako sa sinabi ni BBM. Nawala yung isa. Asan na ba yung isa? Teka lang ha, ito. Marcos Jr. nalungkot sa nangyaring Tacloban School shooting. Yan. Kinalulungkot ng Pangulo ang pangyayari. Alam nyo, masama po yung malungkot lang. Kung ikaw po presidente ng Pilipinas, dapat pagkasabi mong nalulungkot ako, dapat meron pa pong aksyon. Sabihin nyo, pinaimbestigahan ko na yan sa mga kapulisan at sinabi ko na hindi pwedeng lumaya yung mga bata na yan. Dapat ganun po. Hindi pwedeng ibigay sa magulang o palayain basta-basta. Kaya yan po yung masama po. Mas nakakasama ng loob. Kasi presidente ka ng Pilipinas, kami nalulungkot na. Pati po presidente nalulungkot din. Parang inutil talaga. Wala tayong gagawin. Mr. President, wala kang gagawin. Malungkot ka lang. Dapat po pag-isipan na natin paano mapoprotektahan. Kasi po, sa totoo lang, ako po galing po ako sa mga sa eskwelahan. Mahirap po talaga. Lagi mo lang papaalalahanan, magpapaalala ka sa mga gwardiya. Lagi ka magpapaalala, tignan nyo. Kaya po yung mga ibang itsura, wag po kayo magagalit kayong mga human rights. Pag pinagpapagupit po ng matitino ang mga estudyante, para po makita, maprotektahan po yung mga anak ninyo. Bakit po? Halimbawa po, hindi mo kang estudyante, mahaba buhok na lalaki. Alam mo na kagad yan, pumasok sa eskwela niyan. Hindi papayag yung mga teacher na mahaba buhok, meron tayong nabalitaan na aasunto pa yung mga eskwelahan. Pangit po yan. Kinakailangan po turuan ng disiplina yung mga estudyante. Sumobra na po yung mga estudyante. Dati po takot tayo. Naging estudyante kayo lahat. Takot tayo sa mga teacher natin. Ngayon wala na pong takot. Pag nagalit yung teacher, binibidyohan na. Isusumbong. Kailan pa po naging bawal magalit yung mga teacher? Hindi na ba tao yung mga teacher? Diyan po nagsimula yan, yung mga anti-bullying, pati teacher, bully na rin. Paano naging bully yung mga teacher? Sinusuweto lang kayo. Sinasaway lang kayo. Ang dami na po. Kaya may kakilala akong poging principal noon. Nagretiro na, early retirement. Pag may mga umaangal po na mga magulang na napagalitan, pag yung nasaktan po ng teacher, bawal talaga yung nasaktan ng teacher. Pero yung mga napagalitan lang ng teacher, magsusumbong sa principal dahil pinagalitan. Yung kakilala kong poging principal na nag-early retirement, balita ko naging vlogger na kasi. Alam mo, sinasabi niya lagi doon sa mga magulang, ikaw ba nung kabataan mo hindi ka napagalitan ng teacher? Napagalitan po. O bakit ka lulusob dito para isumbong mo yung teacher? Sinaktan ba yung anak mo? Hindi po bawal na pagalitan ng mga anak nyo. Hindi po pwede. Maganda ba yung mic? Hindi po pwede na hindi susuhituin. Minsan naman ganito. Alam nilang sutil yung mga anak nila. Sisisihin pa yung mga pag nakipagrambulan yung mga anak nila sa eskwelahan. Alam nila sutil dun sa bahay nila. Sisisihin pa yung eskwelahan bakit daw nagrambulan yung mga anak nila.
Laging ang sinisisi nyo yung eskwelahan, yung mga teacher. Buhat po na nagkaroon ng juvenile ano na yan, batas na yan, bawal na sisihin yung mga bata eh. Parang wala nang pwedeng gawing kasalanan yung mga bata. Alam po ninyo sa eskwelahan, mula grade 1 tinuturo na ano ang mali at ano ang tama. Oh. Grade 1 pa lang. Ibig nyo sabihin, grade 1 pa lang, pwede niyang gawin ang mga lahat ng pagkakamali. Tinuturo na po yan. Tapos sasabihin nyo na yung mga kriminal na bata, 15 anyos, 17 anyos, maabsuelto dahil mga minor de edad. Yan ang maling-mali dyan sa batas na yan ni Pangilinan. Wala naman tayong tinayong kulungan ng mga juvenile. Yung pinaggayahan niya, may kulungan. Bawat... Wala nga tayong pondo dyan eh. Oh, ngayon, ano po? Likas po na mababait yung mga bata natin dahil nasosoheto ng mga magulang dati. Ngayon po, dahil dyan sa juvenile law ni Kiko Pangilinan, ano po ang epekto niyan? Ginagamit po ng mga criminal element yung mga bata. Sila po yung mga pinag-aakyat bahay, sila po yung mga pinagdadala ng droga, sila po yung mga ginagamit ng mga sindikato para yung hindi kaya ng mga adult na kriminal ipinapagawa sa mga bata. So, imbes po na yung mga bata walang kamuwang-muwalang sa kriminalidad, natuklasan nila na pwede pala yan. Lusot ka pala. Talaga ba badong pwedeng palusutin? Opo. Sa batas po, hindi ganun yun. Sa batas po ni Kiko, ganito eh. Hindi mo lang siya ikukulong doon sa hardened criminal. Separate siya. Wala naman tayong separate eh. Sa batas ni Kiko, parang hindi punitive. 'Di ba? Ang gandang pakinggan kasi niyan eh. Hindi dapat pinarurusahan ang mga minor. Hindi dapat pinaparusahan ng mga minor. 'Di ba? Dapat yan, itinatama sila. Kinokorek. Kaya dapat DSWD gagabayan. Tanong, kumpleto ba? Marami bang DSWD na magkokorek sa bata? Wala kayong hinire. Tama po yun. Maganda po sa ideya yun. Halimbawa, yung bata nakagawa ng akyat bahay yung bata. Hindi mo isasama sa mga kriminal dahil magiging kriminal eh. Pero gagawa ka ng ano sa kanya para tumino siya. O hindi po titino kasi isinusoli lang. Meron kasi dito sa batas ni Kiko, eto pinakamalupit eh. Sa actual po, tatanungin nyo, hindi naman sinabi, sabi ni Kiko, hindi ko naman sinabi na pakawalan yung mga batang nakagawa ng krimen. Talaga, hindi mo sinabi, may nakalagay dyan sa batas mo na within 8 hours, yung minor na huli mo. Kaya nga yung ibang mga kriminal na minor may birth certificate eh. Minor po kami, ito po birth certificate namin. Ano po ang gagawin ng pulis ayon sa batas? Kinakailangang isurrender mo sa magulang o kaya sa guardian. Tatlo po ang pwedeng pag-surrenderan. Magulang, kung wala magulang, guardian, or DSWD. Within 8 hours. Badong, kunwari, matindi ang dami ninakawan ng bata. Within 8 hours po, kinakailangan ibalik mo sa magulang
o sa DSWD. Eh kung wala pong magulang at DSWD, pwede na bang ikulong ng ano yun? Doon muna siya sa ano? Hindi rin po. Kakasuhan po yung pulis. Kaya po yung mga pulis natin, totoo ba yung sinasabi mo? Badong? Yung iba po, dapat po talaga kinakailangan magduda tayo eh. Sa lahat ng sinasabi ng vlogger, lagi nating, kahit kayo lang po nag-isip, totoo ba tong sinasabi ng badong na to? Para po, ito po kasi yun, no? The 8-hour turnover window, the legal rule. By law, the police must turn over the minor to a local social welfare and development officer or an accredited youth facility within 8 hours of initial contact. Sa actual practice, this rule is heavily strained. If a minor is caught in the middle of the night, yan. Sa salita po, sa batas po, dapat ite-turn over mo siya sa mga DSWD, sa mga accredited youth facility. Tanong, meron ba tayo nun? Marami bang DSWD na nangangalaga dyan sa mga yan? 'Di ba? O kaya sa kanilang mga magulang. Kaya ano po epekto niyan? Legal rule, yung children under 15 must be automatically released to their parents or social worker. So ibig sabihin, depende po sa edad. Pag 15 and under, ibabalik mo po sa magulang yan. Ngayon, ano po ang ginagawa ng sindikato? Wala lang. Magdedemanda po sila sa mga pulis pag lumagpas ka ng 8 oras na mayroon pong minor. May mga kaso na po ba niyan? Kinasuhan po yung mga pulis? Tinanong po natin, marami po. Yes, police officers in the Philippines have been criminally charged, suspended or face jail time for failing to properly handle or turn over minors. Pag lumagpas po sa 8 oras na yung minor, nakalimutan mo, halimbawa, o sige, hintayin natin ang nanay mo, nakalimutan mo, 8 oras na. Pwede ka nang idemanda yung mga pulis natin. Kaya po yung mga pulis, para mawalan po sila ng sakit ng ulo, turn over agad. O ikaw ba nanay niyan? Sige, iwi mo na yan. Ano po sa tingin nyo yung mangyayari doon sa bata na yun? Naakyat bahay. Lumaya after wala pang 8 oras kasi baka makaligtaan ng pulis eh. May mga nakulong na pong mga pulis dahil po dyan sa juvenile na yan. Kung kayo po pulis na matino, lintik na yan, problema ko pa yan. Pakawalan ko na yan. Pag may kumuha rito, sabihin guardian niya. O sige, ano mo na yan, ilabas mo na yung bata na yan. Ano sa tingin nyo yung akyat bahay na bata na yun? Ano sa tingin nyo gagawin nun? Akyat bahay uli yun. Nade-develop po sa isip niya, wala namang palang parusa. Yun po yung nag-create tong batas na to ng sangkatutak na batang kriminal. Kasi natatak sa isip nila, magnakaw ako na magnakaw, pupunta ako ng presinto, may birth certificate ako na ako ay juvenile, ako ay minor. Kinakailangan pakawalan na ako. Naunawaan na po ng mga batang sutil yan. Ang masakit pa nun, sila pa ang ginagamit ng mga criminal elements para maging runner. Paano pag 18 na yung bata? Nakasanayan niya na yung pagiging kriminal. Kriminal na siya, full-fledged. Yung gustong iiwas ni Kiko para maging kriminal tong mga bata na to, hindi rin po naiwas. Katulad niyan, kung wala pang ganyan. Ngayon, si Kiko mismo nagsasabi, hindi dapat pakawalan yung mga bata na yan. Dapat maparusahan. Paano paparusahan yan?
Papaano paparusahan niya? Wala ka namang kulungan para dyan separate. Minor yan. 15 yung isa 17. Imagine nyo, hindi sila pwedeng ituring na kriminal dahil sa batas mo, Kiko. Kung hindi po sila kriminal, hindi po sila pwedeng makulong. Di ba ganun? Dapat yan, aanuhin mo. Ngayon po, pag utak kriminal na yan, putyan, dami kong natigok ah. Katulad po nito, ano po ba yung nangyari sa Tacloban? May 2 bata. 15 and 14 ba? Kala ko 15 and 17. Tignan natin. Para sigurado lang tayo. O mas lalong malupit yan kung 15 and 14. Ito po yung latest dito. So nagpunta po sila, may dala po silang baril, nag-Facebook pa po. Pinagmalaki po nila sa Facebook na sila po ay may baril na dala. Tapos pumunta po sa eskwelahan. Tapos po, pagdating po sa eskwelahan, namaril sa 2 classroom. O, yan. So, 2 po ang baril na nakita. Ito po. Yung isa po ay tinatawag nating kalibre 38 at yung isa naman po ay okay, ito po. Galing daw po sa tiyahin na pulis. Kawawa naman to si Pulis Suman. May kaso ka po, madam. Okay. Earlier, the police recovered caliber 38 revolver and 9mm pistol. Mula po dito sa 2 na to, 9mm. Hindi po ako marunong sa baril eh. Alam ko po yung kalibre 38, yan yung ano, di ba? Yung meron pang, yung laruan natin na nilalag, binabalahan natin, yan yung kalibre 38 eh. Pero yung 9mm pistol, hindi ko po sigurado. Glock. Si Glock 9 yata. Okay, ganun lang po. Parang trip-trip lang po ng mga bata. Mamaril tayo. Pinost nila sa Facebook yung sarili nila na may baril. Tapos dumiretso na sa eskwelahan. Namaril na. Okay. At least 3 po ang namatay at 13 po ang sugatan. Doon po sa 2 room. Buti wala sigurong practice yung mga yun. Trip lang talaga. Kung mga asintado yung mga yun, di mas marami na patay. Ito po ay, sila po ay namaril dito po sa Barangay San Jose, school premises. Oh. Ang babata po ng mga bata na to. Ilang taon ba itong mga bata na to? Ano ba itong mga nakuha kong balita? Wala. Okay. So eto po, at least kahit papano, kaya nga po si Senator Robin Padilla nagpanukala po na baguhin, ibaba po sa grade 9 students sila. Grade 9 students lang. Imaginein po ninyo. Kumbaga nung panahon natin, ano yung grade 9? Third year high school. So si Romualdez naman po ay nagluluksa umano sa nangyaring Tacloban School. I am deeply saddened and heartbroken. Alam nyo po, ang lalaki nyo po. 14 at 15 years old. Grabe po. Talagang lusot na lusot po yan. Pero kaya nga po pinabababaan po ni Robin Padilla. Yun pong
juvenile law na dapat po 10 years old pababa lang yung matatawag nating walang criminal liability. Dapat po 10 years old pababa, ayon kay Robin, sila lang ang ligtas sa kulong. Pero yung mga 11 years old pataas, yan na po, pwede na po silang ituring na mga kriminal. Kasi po marunong na mag-isip yung mga yan. O kasi po alam ni Tatay Digong eh. Alam ni Tatay Digong yung ginawa ng mga kriminal eh. Marunong po si Tatay Digong. Si Tatay Digong po kasi alam niya yung salitaan, alam niya yung ugali ng mga kriminalidad. Inosente nga lang po talaga dapat, di ba? Para po matawag ka po na hindi ka dapat ituring na kriminal, talagang dapat inosente ka pa. Oh. 11 at 12, pwede na po yun. Hindi na po yan, pwede na po maging kriminal yan. Alam niya na po pag nanaksak siya, alam niya na po pag namaril siya. Ayun lang, kaya sumasang-ayon ako kay Robin, ibaba talaga. O siguro compromise 12, 'di ba? Pero wag naman yung 15, matanda na yun eh. Talagang okay. Ako, tignan niyo ako. Graduate na ako ng high school nung 15 anyos ako eh. Graduate na ako ng high school. Imagine niyo. 15 anyos po ako, nag-special offer na ako. Pinipeke ko lang kasi hindi naman mahigpit nung araw. Sinasabi ko lang 18 years old ako. Matangkad ako eh. Mukha na akong 18 patas eh. Oh. Ibig ba sabihin wala ka pang utak nung 15 years old? Nakakapaghanap buhay na nga tayo. Graduate na nga tayo ng high school nung panahon natin nun.